Pasensya na pala yung mga nakaraan na hindi ko na ipakita yung paggawa ng ating sapatos. Bigla kasing umulan kaya bigla kong tinapos yung ating vlog. Kung hindi sana umulan, maipapakita ko sa inyo. Kaya gumawa ko ulit ng videos para maipakita ko sa inyo kung paano gawin yung sapatos ng manok natin. Ang gagawin lang natin, gagamit tayo ng ballpen at saka gunting, saka piso o banchingko. Kung malaki ang binti ng manok nyo, pwede piso. Kung maliit, banchingko. Kaya ito. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo ang paggawa nito. Kung paano. Ito, may piso tayo na gagamitin. Yung piso. Yan. Pag maliit naman yung binti ng manok nyo, o yung legs, banchingko. Yan. Ito yung gagamitin natin, banchingko. Pag maliit yung binti, yung tinatawag na pencil pit, ito yung gagamitin natin. Ganito lang ang paggawa, mga Katro Brothers. Yan, ito ilalakip nyo lang dito. Yan, gaganon lang tayo. Ito ballpen, tapos gunting, tapos gaganon. Ito guguhit tayo ng yan. Yan, nakaguhit na tayo dito. Ito ang ginamit natin. Tapos then mabilis lang to gawin, mga Katro Brothers. Okay na. Tingnan natin na gagamitin para igupit-gupit. Kita nyo, mga Katro Brothers, yan, may mga bilog-bilog na siya. Diba? Yan, makita nyo. Gugupitin natin to. Then gugupitin natin. Pakita natin ang maigi. Sundan nyo na lang, mga Katropados, yung ginagawa ko para hindi kayo malito. Para malinaw sa pagtingin nyo, mga Katropados, ang gagawin natin yan. Gugupitin natin dito yung una. Yun. Tapos susundan nyo lang to. Yung bilog ng banchingko, wag nyong sundin masyado, mga Katropados, dahil malaki yung butas yan pag sinunod nyo. Yung tama lang, ganito lang gagawin nyo, yung tama lang siya. And then ganun lang. Yan. Pag maliit naman ang binti ng manok nyo, yung tinatawag na pencil pit, pwede naman kayo gumamit ng banchingko. Pag malaki, pwede naman piso ang gawin nyo. Ayan. Ganun lang, mga Katro Brothers. Susundan nyo lang ginagawa ko. Pasensya na, mga Katro Brothers, malikot yung camera natin. Wala pa kasi tayo ng tagahawak ng camera. Kaya pag-test-testan lang natin muna. Ayan, and then ganito lang. Okay. Yan, butas na siya, mga Katropados. Tama lang ang laki nito, mga Katropados. Huwag nyong sundin yung laki ng banchingko kasi masyado siya malaki pag sinunod nyo yung butas ng banchingko. Kasi ito yung ginamit natin. Tapos ito naman yung talagang piso. Yung, huwag natin sundin yan. Sobrang laki kasi ng piso. Parang gigitnaan nyo lang yung butas. Yung ganun lang ang paggawa. Yan. And then next, naman siya masyadong maliit, yung tama lang.
sundan nyo lang yung ginagawa ko. Okay, yun, nandito na, nakabutas tayo. Yan. Pero maliit pa yan, dadagdagan natin ng konti. Yan, dadagdagan natin ng konti kasi masyado maliit yung butas. Matibay ito na interior, hindi ito katulad ng balat. Yung balat kasi minsan na bubutas sa kakakiskis ng manok sa mga bato, yun nabubutas. Kaya interior lang ginagawa natin. And then dito naman tayo sa pangatlong butas. Ito pala dito mga katrabaders, hindi pwede yung butasan. Tapos ito, ang bubutasan mo lang kasi 5 bilog to. Tingnan nyo, 5 bilog yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ang bubutasan nyo lang sa gitna, tapos dito sa isang dulo. Huwag nyong bubutasan yung isa. Yan. Then gawa ulit tayo. Tama lang yung laki ha. Huwag nyo sundan yung bilog ng banching ko kasi malaki yun kung susundan nyo. Ganito lang. Yan. Ay gugupit tayo dito sa mga gilid. Ito gilid, gigilid tayo gugupit. Ganito. Yan. Pabilog yan mga katawan. Susundin nyo na lang yung bilog ng banching ko. Depende po sa inyo kung gaano kalaki ang binti o legs ng manok nyo. Yan. Ito lang mga katawan. Susundan nyo hanggang dito sa yan. Ito lang ang susundan nyo. Ganun lang hanggang sa buo yung kanya. Yan. Tapos dito ulit. Ay, wag galaw ng ating camera. Susundan nyo ulit yan. Bilog ng kanya. Ganun lang mga katrabaders. Tingnan nyo ng maigi para madali nyo masundan. Kahit ilagay nyo ang manok nyo sa simento, kapag may ilagay kayo na ganito o i-maintain nyo naman sa kulungan, eh talagang maganda kasi hindi siya talaga magkakaroon ng tibak. Isa rin kasi itong suporta sa kanilang talampakan. Lalo na yung manok natin akyat baba sa kuan, siyempre tatama yung talampakan sa may simento o sa mga batuhan man, hindi siya masusugatan kapag may lagay siya. Yan, titingnan nyo lang maigi mga katuwad. Sinusunod lang natin yung bilog ng banching ko. Ito, kitang kita nyo naman siguro mga katuwad na ginugupit ko. Yan. Gupit muna natin to ng pag ganun para maganda siya. Tapos balik tayo. Then yan. Then next, papunta tayo dito ulit. Pabilog. Ganito lang ang paggawa. Yung nakaraan kasi mga katuwads, hindi ko na ipakita sa inyo dahil bigla kasing umulan yun. Ipakita ko nga sana sa inyo kaso biglang umulan kaya tinapos ko kagad yung vlog. Ito, gupit ulit tayo nito.
Yan, ganun lang. Cutting. Yan. Dapat pares lang mga katabarsan ka na paggupit. Huwag masyadong haba. Then yan. Susunod natin yung bilog. Ito na mga katrabader sila, oh. Yan. Ganyan lang ka dali mga katrabaders. Yan. Para sa yung laki nila saka yung haba. Oh. Yan, ganun lang mga katrabaders ang paggagawa ng ating sapatos ng manok. Makita natin ng maayos para makita rin ng ating mga viewers. Yan, oh. Yan. Ganun lang. Kabilis. Ito na yun mga katabars yung ginawa natin. Napakabilis lang. Kahit ilan pang gawin niyo nito, basta may interior ka sa bahay niyo mga katabars, pwede nyo gawin yan. Yan, o. Parehas yung laki. Parehas yung laki, o. Parehas yung laki ng ating ginawa. Yan, o. Yan, parehas. Yan lang mga katrabaders. Ang ginamit natin ito ay bunching ko lang ang ginamit natin. Pero ang bunching ko, ang laki ng bilog niya. Hindi natin yan sinunod. Itong bilog ng bunching ko malaki. Malaki yung butas. Ito naman piso. Mga katrabaders, okay na. Para siyang laki niya, no? Yan. Para siyang haba. Katrabaders, ganun lang ang paggawa. Mga katrabaders, tapos na tayo magawa ng sapatos ng ating manok. Ang ganda ng ginawa natin na interior na sapatos ng ating manok. Hanggang dito lang muna tayo mga katrabaders. Thank you so much sa inyo dyan lahat. God bless.